ang mabuting balita para sa araw na ito. Mapagpalang araw ng Martes sa oktaba ng Pasko ng Pagkabuhay. Si Sister Lines ito ng Daughters of St. Paul. Naranasan mo na bang malungkot ng sobra-sobra dahil sa paglisan o pagpanaw ng taong iyong minamahal? Wala ka nang ginawa araw-araw kundi tumangis at balikan ang mga naiwang alaala ng iyong mahal. Kaya minsan, hindi mo na napapansin ang presensya ng Panginoon sa iyong buhay. Ito ang naging karanasan ni Maria Magdalena sa mabuting balita ngayon, ayon kay San Juan, Kabanata 20, talata 11 hanggang 18. Nanatili sa labas ng libingan si Maria na tumatangis. Habang tumatangis siya, yumukod siyang nakatanaw sa libingan at may nakita siyang dalawang anghel na nakaputi na nakaupo. Nasa may ulunan ang isa at ang ikalawa na nasa may paanan ng kinalagakan ng bangkay ni Jesus. Sinabi sa kanya ng mga yon, "Ale, bakit ka tumatangis?" "May kumuha sa Panginoon ko at hindi ko alam kung saan siya inilagak." Pagkasabi niya ng mga ito, tumalikod siya at nakita niya si Jesus na nakatayo. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus yun. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ale, bakit ka tumatangis? Sinong hinahanap mo?" Sa pag-aakala niyang iyon ang hardinero, sinabi niya sa kanya, "Panginoon, kung kayong nagdala sa kanya, sabihin niyo sa akin kung saan niyo siya inilagay at kukunin ko siya." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Maria." Pagkaharap niya ay winika niya sa kanya sa Aramaiko, "Rabuni," na ang ibig sabihin ay guro. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Huwag mo na akong pigilin, sapagkat hindi pa ako nakaakyat sa aking Ama. Puntahan mo ang mga kapatid ko at sabihin sa kanila na paakyat ako sa Ama at Ama ninyo, sa Diyos ko at Diyos ninyo." Pumunta si Maria Magdalena na nagbalita sa mga alagad, "Nakita ko ang Panginoon at ito ang sinabi niya sa akin." Kumusta kayo? Ito si Lilia Antonio na magbabahagi ng pagdidilay ngayon. Ayon kay Audrey Hepburn, ang kagandahan ng isang babae ay wala sa damit niyang suot, sa hubog ng kanyang katawan, o sa paraan ng pagsusuklay ng kanyang buhok. Ang ganda ng isang babae ay nakikita sa kanyang mga mata dahil ito ang pintuan ng kanyang puso, ang luklukan ng pagmamahal. Ang tunay na ganda ng isang babae ay nasasalamin sa kanyang kaluluwa, sa pag-aaruga na buong puso niyang inihahandog sa alab na kanyang ipinapakita. Ang ganda ng isang babae ay lalong kumikinang sa paglipas ng mga araw. Sa isang tawag lamang ni Jesus, nakilala na siya agad ni Maria. Taglahong parang bula ang lahat ng kanyang lungkot, takot at pagkabalisa. Napalitan ito ng saya, pag-asa at lakas para maisagawa ang iniuutos niya. O Jesus, loobin mong matularan namin si Maria sa kagandahang loob at kahandaang sumunod sa iyong mga utos. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang iyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Paulines Radio PH. At sa mga kababayan nating OFW, sa mga may sakit at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang, magalak tayo at ipagdiwang ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus.
Tinubos niya na tayo sa kasalanan at walang hanggang kapahamakan. Pasalamatan natin siya sa kanyang handog na kaligtasan. Ang mabuting balita para sa araw na ito ay hatid sa inyo ng Paulines Radio. Where is humanity heading? Toward what goal is it aiming? Humanity is like a great river flowing into eternity. Will it be saved? Will it be lost forever? Be a modern apostle and lead others towards heaven. The Daughters of St. Paul are missionary sisters serving the church through the media of social communications. For more information, write or call the Vocation Directress, Daughters of St. Paul, 2650 FB Harrison Street, 1300, Pasay City, with contact numbers 02551-7363 or 02831-1723 or text 0916-3676-605 with email address at vocfsp@paulines.ph. To reach out so the world may be one. We are the church and we are young. That's why with Him we know it can be done.